So, ang pamagat po o ang paksa po nito ay ang mang-aawit ay may sakit, may mga kaaway at bulaang kaibigan. Sa Pangulong Manunugtog, awit ni David. So, tayo muna po'y manalangin. Dakilang Ama sa sangkalangitan, Diyos na nagbibigay ng lahat ng pagpapala, Diyos na hindi nagkukulang sa araw-araw. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa napakagandang araw na ibinigay mo po sa amin. Salamat po na ang kaligtasan po ay may kasiguraduhan, may katiyakan sa pamamagitan po ni Kristo na nagtagumpay mula sa kamatayan. Opo, Panginoon, siya po ang namatay at yung buhay na dapat kami po ang magdanas, dinanas po niya, O Diyos. Kaya po, sa Kanya po ang aming katwiran, ang aming kabanalan. We have nothing to boast but on the cross of Jesus Christ. Pagpalain niyo po ang amin pong morning devotion na ito at patuloy mo pong pagpalain ng bawat member ng iglesia pong ito na kami lumago sa pananampalataya sa iyo. Purihin ka, O Diyos, ito po'y aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Okay, good morning po sa ating lahat and simulan po natin ang ating pong pagbubulay sa ating pong paksa na meron ngayon pong umaga pong ito. Ano po? Ang Haring David po, mga kapatid, ay umaawit at ang laman po ng kanyang awit, ano po, ay patungkol po sa kanyang sakit. Okay, ito po ay sakit, ano po, mga nararanasan pong hindi maganda sa kanya pong buhay. And sometimes, and most of the times, mga kapatid, totoo po na tayo po ay may sakit. Kaya maganda po yung message po ni Pastor Preacher Jaire, ano po, sa langit po, wala na pong sickness, wala na pong sorrow, wala na pong separation. Ano pa ba yung isa, mahal? Okay. Wala nang suffering, yun. Wala nang suffering, wala na pong sorrow, wala na pong sickness, wala na pong separation. Ano po? Kasi dito sa lupang ito, tama nga naman, whether we like it or not, meron tayong mahal sa buhay na papanaw. Ano, at sabi nga po, wag naman nating isipin na yung mga matatanda ang papanaw. Kasi po, hindi natin masasabi ang buhay. Ano ho, minsan, bata pa ay namatay na. Kaya po, mga kapatid, isa pong katotohanan po na dapat nating talagang pakasiguraduhin, kapag ba tayo ay namatay, ay tiyak po ang ating pupuntahan ay sa langit na bayan. Ano po? And if that is true, then meron tayong dahilan para po mag-rejoice. Meron tayong rason para po maglingkod sa ating Panginoon. Ano po? So, una po na daing ni Haring David, sabi po dito, mapalad siya na nagpapakundangan sa dukha, ililigtas siya ng Panginoon sa panahon ng kaligaligan. Alam nyo po, isa pong napakaganda pong ugali. Alam nyo, hindi po lahat ng meron nagpapakundangan sa wala. Minsan pa nga po, yung taong wala't di wala din, siya pa po yung malambot ang puso pagdating sa pangangailangan ng taong wala. At pwede ko pong sabihin na paano po nagagawa ng isang taong mahirap din naman, pero tumutulong sa iba. Simple lang po. Kapag ka po kayo marunong makontento at pag tiningnan nyo po yung inyong buhay, mas mapalad pa rin kayo dun sa taong nangangailangan. Kahit kayo nangangailangan din. Naniniwala po ba kayo lahat ng tao, mayaman man o mahirap, laging may pangangailangan? O yung mayayaman, hindi na nga makapagpahinga. Diba? Hindi na po tumigil sa pagpapagod sapagkat ang kailangan po nila ay kumita ng pera sapagkat yung mayayaman mas maraming bayarin.
Kami pong mag-asawa po ngayon, may pagkakataon po, talaga namang buong maghapon, ano po, wala po kaming magastos. Pero salamat sa Diyos, hindi pa ho kami namamatay sa gutom. Opo, kaya nga po, ako po ay thankful sa Panginoon na nagkaroon po kami, ito po, naipatayo po itong aming mansyon, ay kung titingnan ko po, mas mapalad pa rin po kami doon sa maganda nga ang bahay, umuupa ka naman. Isa po yun sa nagpa-encourage sa akin eh. Ano gang aking tuong pangangailangan, pagka ako'y mayroon diyang doon pilas na mapiprito at saka bigas na maisasaing eh, okay na. Ano po? Eh yung iba eh, meron ng lahat ay hindi pa siya mapayapa. Ano, kaya nga po mga kapatid, ang tinatanong po dito, tayo po ba ay malapit sa Panginoon? Kasi po, sabi ng psalmist, the Lord is my shepherd, I shall not want. Isa po ito sa issue po ng tao na minsan nagsasalita ang tao, Pastor, kung ako lang ang mayaman eh, sagot ko ng lahat. Huwag ho nating sasabihin gayon. Ano ho? Dahil kaya natin nasasabi wala pa tayo. Pero pag may hawak ang 1,000,000, Pastor, pag meron akong 1,000,000, ay kahit po yung 900,000, bigay ko na sa gawain. Huwag ho tayong iimik ng gayon. Dahil pag hawak na po natin, nakakakatal po yung iaabot natin yung sa atin 100,000, tapos sa gawain ng Diyos 900,000. Ay baka sabihin ni, baka pwedeng bawasan. Ano po, mahirap po. Kaya nga po mga kapatid, isang magandang bagay po, yung wala pa po tayo, sinusubok na po natin yung ating integrity sa harapan ng Panginoon. Huwag tayong magsasalita na tayo naman ay wala. Ano ho? Ito ang maganda. Gumawa po tayo kahit tayo po'y wala. No, sabi ko nga po sa inyo, lakas loob po, namili po ko kahapon. Ano ho, talaga namang pinagkakasya ko po yung budget. Ano po, kasi sabi ko nga po sa inyo ay if there is vision, there is provision. At nakakatuwa pong bagay, yung ayuda po ay galing pa po, yung iba po galing pa po sa malayong lugar. Ano po, na hindi naman nun natin lagi nakikita, pero siya po ang laging may tulong dito. Grabe, ano po, nakakatuwa po sa Panginoon. Ano po, talagang siya'y gagamit ng tao. At sana tayo yung gamitin po ng Panginoon. Ano po? So, tingnan nyo po ang sabi. Yun daw pong nagpapakundangan sa duka, ililigtas daw ng Panginoon sa panahon ng kaligaligan. Alam nyo, maraming tao, meron na, kaligalig pa rin ang buhay. Kaya salamat sa Diyos. Ano po? Sapagkat ang tunay pong kayamanan talaga ay yung kalapitan sa Panginoon. Yan na. Wag na po tayo mag-isip, Pastor, siguro pag ako'y may maganda ng bahay, may maganda ng kotse, ay ako'y gagamitin na ng Panginoon. Hindi ho. Kahit po tayo po ay wala, pwede tayong gamitin ng Panginoon. So, kaya yung mga tinatawag diyan, ng Panginoon, ay ang pinakamaganda pong ayun, pakimute po at para ho akong sirang plaka din ayun, sa nakasali po, pakimute naman po ng cellphone po. Yan, pakipindot nyo po yung cellphone, tas may makikita po kayong microphone, inyo pong i-off. Alam nyo, para akong sirang plaka din Okay. Ayun, so meron yatang hindi marunong mag-mute, kasi baligtad yung ginamit natin ito kasing yung cellphone ay sa ganda po ng technology ay hindi talaga matanggal ang sound, Sige po. May nag-join po kasi. Sa nag-join po yan. Sa nag-join. Baka po may nag-join sa inyo na hindi. Bago lang yan. Na pasuyo po yung pakimute naman po. Pakimute.
Baka hindi alam po yung mute, pakipatay ng microphone. Okay. Pakipatay po ng microphone. Ayan. Yeah. Hello, sound? Meron pa rin talaga. Pasuyin na po, doon po sa nag-join. Ako'y naninikluhod na ho. Talaga hong masama ang dating din eh. Para ho yung may nanunuya sa akin. Kung sino ka mang nanggagaya sa akin eh, ikaw ay in Jesus name. Ega ba? So, kung sa tingin nyo po ay hindi nyo kaya, mag-join po kayo sa ating live video. Meron po tayong live. Ano po? May live po tayo. Okay po. Ito po. Meron po kayong makikita po dyan na hugis microphone. Pindutin nyo po yung cellphone. At yan po, pipindutin nyo yung microphone. Magkakaroon po siya ng slash. Try ko kayang mag-out muna ikaw. Baka naman atin yung cellphone na yon. Hindi po. Pastor, hindi naman kayo mapakinig ng mga yan kung kayo umangingat. Ayun na. Hello, sound check? Meron pa din. Meron pa rin. Sound check? Meron talaga, meron. Sige, hayain na. Kagaling, doon sa mga hindi napakinig Mauulit. Sige pa, sige pa. Okay. So, yung mga mananampalataya po na nagpapakundangan, ito po, gusto ko po itong sabihin po sa atin, ano po. May mga Kristyano po na laging wala kasi ang habol niya po yung kanyang pangangailangan. Sa Bible po, pagka kasi inuna niyo yung pangangailangan ng iba, hindi kayo pagkukulangin ng Diyos. Yun ay totoo po yan. Hindi po yan gawa-gawa lang ng pastor para siya'y makinabang. Hindi ho. Sa totoo na po, kung ako man po ay pagpapalain ng Panginoon, ay hindi na po para sa aking sarili. Actually po, ngayong araw na ito, naka-schedule po ako para tingnan po yung kotse na ibibigay sa akin. At ang chat po sa akin, Pastor, interesado ka pa dun sa kotse. So, sabi ko, sino po ba naman ang aayaw ay bigay na nga po. So, yung iba nga po, may bayad na, interesado pa . Di lalo na yung Pero, ako naman po ay masaya na po sa buhay ko at kung ako may pagpalain ng Panginoon, edi mas lalo pong salamat. So, verse 2. Pananatilihin siya at iingatan siyang buhay ng Panginoon at siya'y pagpapalain sa ibabaw ng lupa. At huwag mong ibigay siya sa kalooban ng kanyang mga kaaway. So, yung mga tao pong nagpapakundangan sa mga dukha. Alam nyo, pag sinabi pong dukha, ito po ay hindi lamang yung walang-wala. Ang ibig sabihin po ng dukha, yung mga taong mapagpakumbaba. Alam nyo, dito po sa church, pag nagre-rebuke po tayo ng mga kapatiran, kapag ka po nagpakumbaba, pinapakundanganan po natin. Pinapakundanganan po natin sapagkat nagpapakumbaba. Pero sa Bible po kasi, yung mapagmataas po, ito'y naituro ko na po minsan, kapag ka po tayo ay nirebuke, ay isa o dalawang saksi, ayaw pa rin pong maniwala, ay isama mo siya sa buong kapulungan. At kapag hindi pa rin po siya nagrepent, ay siya'y ituring na lamang na isa sa mga hintil. Kaya mga kapatid, kung meron tayong maling ginagawa at nakaranas po kayo ng rebuke, at ang magiging imik ninyo, ay hayain na, Pastor. Gusto ko na rin naman pong mawala na sa baptis na yan. There is no humility kapag ka ganon. Bakit? Hindi ka naman nagbaptis dahil ng baptis. Ikaw ay naging baptis because of Jesus Christ. Na naniwala ka na siya lamang ang magliligtas sa iyo sa tiyak na kapahamakan ng impyerno. At
kasunod na po yun. Dahil naniwala ka, salamat na lamang po dahil ang baptist po ang may daladala ng tunay na aral ng Panginoong Kristo. Wala po tayong maling aral. Ano po? So, verse 3, aalalayan siya ng Panginoon sa hiligan ng panghihina. Iyong inaayos ang buo niyang higaan sa kanyang pagkakasakit. Ang bihira. Kahit po pala sa panghihina, tayo po ay aalalayan ng Diyos at sa kanya pong karamdaman, mga kapatid. Yung tao pong, ito po, may mga taong marami din siyang problema pero naiisip niya pa rin yung problema ng iba. Napakagandang ugali. Yung iba po dahil sa problema niya sa sarili, kahit itakwil na ang marami. Grabe, ano po. Yung bang pag nirebuke mo ay okay lang po pastor, wala naman akong pakialam diyan sa church na yan Wow! Napakasakit, Kuya Eddie. No? Alam nyo, kapag ka po tayo ay maayos ang puso, alam nyo, yung isipin niyang salitang yan, kikilabutan ka. Okay lang pastor, ako'y tanggalin nyo na diyan at wala naman akong pakialam diyan. Alam nyo po, hindi po ang pinag-uusapan dito sa gawain ang mga tao. Kung ang tingin po nung taong yun wala siyang pakialam sa atin, hindi ho tayo ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan po dito yung relasyon sa Panginoon. No, dahil alam nyo po, kapag umalis ka po dito, hindi naman ang ibig sabihin nun umalis ka sa baptist, umalis ka sa Panginoon. Tama ga po? Kasi kung hindi rin lang naman ang Panginoon, tayo maghiwa-hiwalay na. Di ba? Kung tayo lang din ang dahilan, may maayos na fellowship, pero kung wala naman ang Panginoon, wala rin pong kabuluhan. No? So, kaya nga po mga kapatid, yung mga tao pong hirap na, may sakit na, pero siya po ay aalalayan ng Panginoon. Ano po? Verse 4, aking sinabi, O Panginoon, maawa ka sa akin, pagalingin mo ang aking kaluluwa, sapagkat ako'y nagkasala laban sa iyo. Alam nyo, ang kasalanan po, itinuturo ng Bible, sakit po sa kaluluwa. Kasalanan. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, alam ko po na alam nyo ang kasalanan. Bukod po sa ipinipresito ni Pastor, pag nagbasa kayo ng Bible, mababasa ninyo ano ba yung mga kasalanan. Kasama po dyan yung pagiging makasarili, mainggitin, hindi dumadalo ng gawain, yung kita mo yung mabuti, hindi mo ginagawa, nakamulaga ka laang, ikaw ay makasalanan na. Okay? Kaya nga po mga kapatid, gaanong kalaking kasalanan yung ang Diyos ay may ginagawa sa kanyang gawain tapos tayo nakatingin lang. Pastor, kahit nga 100 pesos wala ako dito hindi naman ang habol dito yung bigay mo ang habol dito yung kung gusto mo talagang tumulong. Tama ga po? Yung mga walang pambigay, pwede mong ibigay ang iyong katawan o kagaya ni Bobong, magkano ang iyong ibibigay ngayong maghapon? Pero dahil si Bobong, alam natin walang maibibigay, pwede po siyang usapin. Pwede ka bang maglinis ng jeep na ginamit sa paghakot ng buhangin? Pero tayong ang problema lamang po dito, kapag ang tao'y makasalanan na, alam nyo, yan po ay palayo sa Diyos. Amen po? Kaya nga po, salamat, at majority po ng mga member po ay buhay sa Panginoon. Buhay sa Panginoon. Ano po? So, ano man yung kaya nating gawin? Ano po? Kung ang kaya mong gawin ay magdala ka dito ng gugulayin, hindi magdala ka ng gugulayin. Kung kaya mo magdala dito ng labong na kasing taas na po ni Brother Nano, edi magdala ka. Ang mahalaga, meron kang bahagi sa gawain. Ano po? So, Pastor, ako ngay marami na ring problema, marami na rin akong dapat na asikasuhin, uunahin ko pa gayan. Alam nyo, kaya lalo kang wala kasi nga inuuna mo yung sarili mo. Ano ho? So, kaya salamat. Kapag inuna mo ang Diyos, uunahin ka rin niya. Verse 5,
ang aking mga kaaway na nagsasalita ng kasamaan laban sa akin. Alam nyo, nakakalungkot man pong katotohanan, hindi lamang naman po talaga yung kaaway ang tunay na kaaway. Meron din kasing mga tao na akala mo'y kasama mo pero kaaway mo pala. Ito ang matindi. Alam nyo, masakit po yung awayin ka ng iyong kaaway. Pero mas masakit yung awayin ka nung nagsasabing kakampi mo. Tama. Okay lang po yun eh. Masakit pong makita na yung kalaban mo sa basketball, shoot ang bola. Pero ang malupit po niyan, makita mo yung isa dun sa ka-team player mo, tinatapid ka. Tapos ipinapasay, kunwari ipinapasay yung bola doon sa kalaban. Ay, sorry, akala ko Pero ang totoo, batos pala. Mga kapatid, is that reality? Pwede kayang mangyari dito sa ating samahan dito, may mga batos? Amen. Aba, ay mag-ingat po tayo sapagkat ang Panginoong Jesucristo sa 12 ay merong isang Judas na nagpapasa ng bola dun sa mga Pariseyo. Amen? Para patayin si Kristo. Nakikinig po ba kayo? Amen. Isa pong katangian ng kaaway, ito po, minamasama niya po yung aral ni pastor, samantalang hindi naman ito aral ni pastor. Bigay ang pastor na yan. Alam namang wala namang kaming pera, turo pa ng turo ng giving. Alam naman ni pastor na wala na nga kaming makain. Magsasabi pa na, tumulong kayo sa pamirienda. Mga kapatid, wala naman hong specific na pangalan. Hindi ko naman sinabing, Brother Benjo, magbigay ka naman sa pangmerienda. Meron bang ganon? Wala. Kung tinatamaan ka doon at hindi ka nagbibigay, problema mo na yon. Dahil, sa totoo na po, alam ng Diyos yung maayos ang puso sa kanyang harapan. At minsan, dito po lumalabas po yung ugali po. Kasi nung yung babae po na naglilingkod sa Panginoon, na nagbuhos po ng pabango na ang halaga po 1 taong sweldo, mga kapatid. Sabi po ni Judas, ano gang ibig sabihin ng pag-aaksayang iyan? Kung iyan binigay sa mahihirap, edi marami pang napala. Pero mga kapatid, sabi ng Panginoon, ang mga dukha laging nasa inyo. Pero ako, malapit na akong patayin, malapit na akong ilibing. Ako'y inihahanda na ng babaeng ito sa paglilibing. Kasi kultura po nun, pag ang tao po'y malapit na pong mamatay, sadyahong inaayusan na. Pinapabango na po. Nilalagyan na po ng pabango kasi hindi pa po uso nun ang imbalsamo. At least sa buong maghapon po, maging mabango po yung patay. At kinabukasan po ay ililibing na. O kaya ay mamayang hapon. So mga kapatid ko sa Panginoon, ay sana po, isa po tayo sa mga kakampi po ng pastor. At doon po sa prayer and fasting, meron pong pastor na po siya hindi ko kaya yon. Po siya sa mga member na, mga member, kailangan natin taon-taon makapag-ipon tayo ng 1 milyon. Si 50 pa po ang member, 1 milyon. Di hinati-hati, magkano ho ngayon? Tigpo 40,000. Hello? Nakikinig po ba kayo? Nagpatotoo po. Ang nangyari, naglayasan po yung mga member. Ano ang naging dating? Pera-pera lang. Mga kapatid, kung ito pong itong ating itinatayong simbahan, ang magiging isip ninyo'y pera-pera lamang, ay sana po'y maisip po ninyo na nagkakamali po kayo. Dahil sabi ko nga po, yung wala pong mga maibigay po, ay yung kung 2 lepta lang ang kaya mong ibigay. Alam nyo, ang halaga po ng 2 lepta, baka nung panahon pong yun, mas mahal pa po ang 50 pesos. Ngayon, kahit nga po kabataan, kayang magbigay ng 50 pesos. Tama ga po? So, ang pinag-uusapan talaga dito, kung tayo ay kakampi ng Panginoon. So, sana, wag na po tayong gumaya po doon sa member na meron pong hardware, ay nung pong
napakinig po yung preaching ng pastor about po doon sa building of the temple. Napakaganda po ng templo, mga kapatid, ay lumipat po sa dating daan. At nasunog po yung kanyang hardware. Mga kapatid, ano po? Kailan nyo lamang po magiging kayamanan ang anumang material sa lupa kapag ito ay ipinagamit nyo sa gawain ng Panginoon. Pastor, ano yun? May kotse ako, bibigay ko sa gawain. Hindi, ipagamit mo lang. Naiintindihan nyo po? Ipagamit mo lang. Hindi mo naman ibibigay. O, halimbawa si Pastor ay walang masakyan. O, Pastor, naman nyo po rin motor ko o kotse ko. O, di ba? Parang nagiging yaman mo na yun sa langit. Ano, kahit nagagasgasan ni Pastor, ano ho? Okay, nga mahalaga kasama ang may-ari. Ano ho? Kita niya kung bakit nagasgas. Ano ho? Okay. So, salamat sa Panginoon. Okay, tuloy po natin. Verse 6. At kung siya'y pumaritong tingnan ako, siya'y nagsasalita ng walang kabuluhan. Ang kanyang puso ay nagpipisa ng kasamaan sa kanyang sarili. Pagka siya'y lumalabas ay isinasaysay niya. Yaong lahat na nagtatanim sa akin ay nangagbubulong-bulungan laban sa akin. Hindi lang pala ang mga pastor nakakaranas nito, pati pala si David. Ano po? Yung mga kaaway niya, mga kaibigan niya, nagbubulong-bulungan laban sa akin ay nagsisikathan ng pagkapahamak. Mga kapatid, reality po ba na meron talaga ang gusto ay pabagsakin ng pastor? Meron? Ano po? Meron. So, alam nyo, may mga pastor po talagang sabihin na po nating nagkakasala. Dahil tao po yan eh. No, pero hindi po dahilan yun para ibagsak po natin ang pastor. Ano, 3 po lagi ang pinagbabagsakan po ng pastor. At ako'y inyong ipanalangin sapagkat ako'y padadaanin pa ng Diyos sa mga temptation. Ano po? Para ako'y subukin. Ano po? Trials, finance. Ang pastor ba mukhang pera? Ano? Ang pastor ba ay babaero? O lalakero? Ano ho? Okay. So, at yung fame. Kapag ang pastor po ay medyo tumataas na, yumayabang na. Ano ho? Kaya sana ipag-pray nyo po ako. At ako po ay kung loloobin po matuloy po yung kotseng ibibigay po sa akin, ay sana po pag nagdadrive ako ng kotse hindi po ako nakagarne. At pag uwi ko ng bahay, mahal, hilutin mo nga leg ko at masakit. Bakit? Mira, nakasakay lang doon sa kotseng 1990 model yumabang na si pastor. Ano pa kaya yan ni Montero Sport? Amen? Ay, itong malupit. Nakisuno laang. Akala mo dito na ho kayo bababa. Ano ho? Alam nyo, kaya ngayon pa lang, kahit wala pa ho akong gayaan, sinusupil ko ng aking sarili. Sapagkat napakinig ko po yung preaching po ni Pastor Rusty na maraming mga pastor nakasakay laang ng brand yung sasakyan, lakad Paquito Diaz na. Ano ho? Kaya totoo po, gusto nyo po bang makilala kung anong ugali ng tao? Bigyan mo yan ng maraming pera. Doon mo siya makikilala kung sino siya. Amen po? Kaya nga mga kapatid, ang tao hanggat wala pa, hindi mo makikilala kung sino siya. Kaya sabi nung nagkaroon ka lang, nagbago ka na. Hindi ka na namin ma-reach. Cannot be reached. Ano ho? Kaya nga po mga kapatid, salamat sa Diyos. Mapapalad yung mga dukha. Ano po? Sapagkat pag dukha, wala po tayong ipagmamalaki. Ano po? Sabi po dito, ngunit ikaw, O Panginoon, maawa ka sa akin at ibangon mo ako upang aking magantihan sila. Ano yung ibig sabihin ditong magantihan sila? Si David ba ay gumaganti ng masama sa mga kaaway niya? Ano po? Anong ibig sabihin nun? Yung pag-angat po ng isang mananampalataya, parang ganti na mula sa Diyos yun. Naintindihan niyo po yun? Ano, parang ganito po, hayaan mo silang gumagawa ng masama sapagkat
yung mga tao pong pinapangumbaba ng Diyos, iaangat ka ng Panginoon. Isa pong maliwanag na halimbawa po yung kwento po ni Joseph. Parang napalaking ganti na mula sa Diyos na yung mga kapatid niya po na siya'y piningot, binatukan, pinagtawanan, ikaw, lulod kami sa iyo. Naku, malabo. Pero ano nangyari sa bandang huli? Nangyari kung ano yung sinasabi po ng Diyos kay Jose. Kaya mga kapatid, mapalad talaga yung nagtitiwala sa Panginoon sapagkat may panahon. Ayan, may panahon. Ano? Kaya nga po mga kapatid, kung kayo inaaway, ginagawa ng masama, hayaan nyo po, may panahon. Iaangat kayo ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kapag napakinig nyo yung mga testimony ng mga tao, bakit sila'y nagtagumpay? Ang ginamit pala nila yung ginawang masama sa kanila ng kanilang kapwa. Pero bakit may mga taong tumanda, puro sakit, puro sumpa, sila pala yung mga taong walang ginawa kundi mang-demote ng iba, mang-away ng iba, manira ng iba, di ba? Kaya po mga kapatid, mapalad yung taong inululugmok ng kanyang mga kaaway sapagkat siya ay iaangat ng Panginoon. Verse 11, sa pamamagitan nito ay natatalastas ko na nalulugod ka sa akin. Ito po, kapag ginantihan na ng Diyos ang kanyang mga kaaway, take note of this, doon natin nalalaman na natutuwa ang Diyos sa atin. Amen. Ang ganda po nung verse na ito. Nalalaman po natin na ang Diyos nalulugod sa atin kapag ka po ang Diyos ay gumaganti sa ating mga kaaway. Ano po? Pastor, tama bang gamitin kaaway? Ano ho? Sa totoo, hindi naman natin sila inaaway. Tama ga po? Hindi naman natin inaaway. Ano ho? Hindi natin ginagantihan. Pero yung term na ginamit po ng Bible ay kaaway. Ano po? Love your enemy. Ayan. So, ibig sabihin, trabaho pala talaga nating mahalin ang ating mga kaaway. At isa po sa marahil pwede ko na pong ipatotoo po sa inyo ay kaya kong mahalin ang aking kaaway. Ano po, kaya kong mahalin ang aking kaaway. Kaya po, salamat sa Panginoon, ano po, si Brother DJ po ay mahal ko kahit siya po'y gayon. Kahit siya po ay kaaway. Ano po. So, mahal niyo po ba si DJ? Okay. Alam niyo, bumabalik-balik yung tao kasi ramdam niya po na tayo may pag-ibig sa kanya. Ano niyo, kung sa iba-iba po yun, aanuhin na yun, sisipatin na yung maigi. Ito na dito. Tama ga po. Dapat siya ni nasa kulungan eh. Dapat siya ni mamatay na doon sa bilangguan eh. Pero hindi po. Kaya salamat sa Panginoon. I know na tayo po ay kinalulugdan po ng Panginoon. Bakit ko ga po nasabi? Bakit ang Diyos patuloy po siyang nagliligtas? Masaya po ang aking puso. Si Nanay Nelly po ay magpapabaptize na rin po. Ano po? Kaya po, alam nyo, wala na akong hahanapin pa. Kundi, Pastor, mayroon ka pa rin hinahanap yung kaligtasan po ng marami pang tao. Kasi pag yun ang inisip ko, ano pag ako ng aking pangangailangan, ay yung akin pong taong pinaglilingkuran, minsan siya rin po ang gagamitin sa aking pangangailangan. Ano po? Kaya nga, minsan naulit ko, kung ako kaya, ay pag walang-wala, ay mangutang kay Brother Nano, ako kaya ay pahihiramin niya. Hindi. Ano, sasabihin ko, Brother Nano, baka naman meron ka diyan kahit 1 kilong bigas, talaga lang wala kaming maisaing. Sa tingin nyo, ako kay pahihindian ni Brother Nano? Ano, ay sa malamang ay hindi. Ano, ay hindi nga ho, hindi pa nga ako na, may dala na. Ano ho, so salamat sa Panginoon. Ano po, so punta po tayo sa ano. Kaya alam nyo, sana ito'y atin pong bauning aral. Kung gusto mong mahalin ka, matuto ka magmahal. Hindi yung pagka ikaw ay ni-review, ala, iyain na, ako naman wala na akong pakialam diyan. Tapos ngayon, nung nagka-delubyo buhay mo, magtatampo ka. Si Pastor, hindi man lang ako naaalala. Amen? E samantalang nung una, sinabi mo, wala naman akong pakialam diyan.
Ano, tapos gusto mo pakialaman ka. Simple lang naman yan. Gawin mo yung gusto mo rin gawin sa'yo ng iyong kapwa. Yan. Huwag mong gawin sa iyong kapwa yung ayaw nilang gawin sa'yo. Yun lang po yung application nun. Kapag kakiinaway, huwag mo silang awayin. Di ba? Dahil ayaw mong gawin yun sa'yo eh. Huwag ka nang aaway. Ayaw mo naman palang gawin sa iyo. Di ba? Simple lang yun. Ano po? Verse 11. Sapagkat ang aking mga kaaway ay hindi nagtatagumpay sa akin. Marahil, ano po, ang kaaway po natin tumatawa, pero mga kapatid, hayaan po natin silang tumawa. Dahil, sabi nga po, nasa Diyos ang huling halakhak. Proverbs chapter 1 verse 26 to 31. Sabi ng Diyos doon ay, sa panahon ng kanilang kasakunaan, ako naman ay tatawa. Sapagkat sila'y hindi nakinig sa aking mga saway. Kaya pagka dumating ang bagyo, sila'y tatawag sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Amen? Pero, doon po sa mga taong walang ginawa, kundi po tumawag sa Panginoon, hindi lang sa panahon ng pangangailangan, kundi sa araw-araw, ay tutugon po ang Panginoon. Ano po? So, ito pong atin pong gawaing ito, ngayong maghapon, pinagpray ko na po sa Panginoon. Kaya hindi po ako namomroblema. I know na ang Diyos po ay magpapala. Ano po? Ang Diyos po ay, tayo po yung magpapala, pero siya po ang magpapala. Amen po. So, kaya ako po naniniwala na magiging masaya po ang maghapong ito. Lalo na po, dun sa mga bukas ang puso. Ang mga Tita Olive kahapon po ay naggagayat na po ng pangmerienda. Ano ho? Di siguradong meron na ho ngayong pangmerienda. Ano ho? Kaya mapalad po yung mga maglilingkod sa Panginoon dahil sigurado na po may pangmerienda. At kanina po may nagdala na rin po ng 1 kilong Don Pilas. Talaga namang maglulungar tayo sa Don Pilas. Ano ho? So, gagawin natin, masarap na luto. Ilalagay natin sa breading mix. Wow, para sosyal. Kasi umay na po sa prito at sa... Okay. So, tuloy po natin. At tungkol sa akin, iyong inalalayan ako sa aking pagtatapat. At inilalagay mo ako sa harap ng iyong mukha magpakailanman. Kasarap ga po. Ano man ang mangyari sa buhay mo, kasama mo ang Panginoon. Yan na ang pinakang masarap na pakiramdam. Ano ho? Laging nasa harapan natin ang Panginoon at wala na tayong pangangailangan. Verse 13. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa walang pasimula at hanggang sa walang hanggan. Siya nawa at siya nawa. So, dito po ako mag-end. Mga kapatid, nung nakilala natin ang Panginoon, ay siya pala po yung Diyos ng Israel na wala na pong katapusan. Kaya ibig sabihin, ito po, bibigyan ko po kayo ng palatandaan kung kailan po tayo titigil maglingkod. Yung iba kasi, pagka nahihirapan, tumitigil na. Tama ga po? Pagka may problema, may pangangailangan, ayaw na. Pero kailan po tayong pwedeng tumigil maglingkod? Kapag ka po ang Diyos ay nawala na. Tanong, may oras bang nawawala ang Diyos? Nung wala pa ang mundo, wala pa ang ulap, wala pa ang langit, wala pa ang lupa, lahat ng ito mga kapatid, wala pa pero nandun na ang Diyos. Ibig sabihin, kahit ito po'y mawala, naroon pa rin ang Diyos. Kaya po ngayong umagang ito, mapapalad po ang mga taong nagpapakundangan sa mga dukha sapagkat ililigtas siya ng Panginoon. So, kaya ako po'y natutuwa. Gusto ko rin po mag-thanksgiving sa Panginoon. What a blessing po na makita po yung bunga ng kaligtasan ng aking pong bayaw. Asawa po ng aking kapatid sa laman na nagpapatotoo po. Nagpapasalamat sa aking kapatid, dahil sabi niya po, pasalamat din ako kay pastor dahil ginamit siya
na yung madilim kong buhay ay lumiwanag. Pambihira. Hindi kayo nakakatuwa po yung gayon. Samantalang ibang member hanggang ngayon, wala pa yatang liwanag ang buhay. Ano ho? At kapag ka nag-preach si pastor, dumidilim. Imbis na magliwanag, abay dumidilim. Sana hindi ganon. Ano ho? Kapag ang pastor ay nagpipreach, dapat naliliwanagan tayo. Gayon pala yun. Kaya pala ako'y laging wala, puro sarili iniisip ko. Pero pag inuna ko ang Panginoon, hindi niya ako pagkukulangin. So tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos sa langit, purihin po ang iyong banal na pangalan. Salamat po dahil kakampi ka ng mga taong dukha. Kakampi ka ng mga taong ikaw ang tunay na kailangan. Sapagkat mahayag isang araw, merong mga tao na kaya lang po nagsisimba dahil po ng pagpapala. Dahil lamang po may sakit. Dahil lamang po pinagpapala mo sila. Pero tulad po ni Job, sana maging kagaya kami ni Job. Nakaya din po naming sabihin, sukdulang alisin mo ang kahit huling sentimo sa aming bulsa at lahat ng merong kami. Sabihin din namin, ikaw ang nagbigay, ikaw rin ang mag-aalis. Purihin ang iyong banal na pangalan. At matuto rin kaming mag-evaluate. Kapag may nangyayaring masama sa amin, sabihin po namin, tatanggap lamang ba kami ng mabuti at hindi ng masama? O Diyos, salamat sa iyong katwiran. Sapagkat kapag kami ay nasa katwiran, sino ang laban sa amin? Kahit pa ang 1,000, walang magagawa sa isa na nabubuhay sa iyong kalooban. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak at sa maghapon pong construction, Panginoon, pagpalain niyo po kami, O Diyos, sa lahat ng aming pangangailangan, i-provide niyo po kami, Panginoon. For the preparation of this coming great event, ang amin pong first year church anniversary. I-bless niyo po kami. Ingatan ang bawat isa sa amin. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. At amen.